Sa mag-aaral na po, ano yan? Ang pagpasok ng mga guro sa ikalawang programa sa pangunguna ng kanilang tagapaguro bilang Clayton R. Solano. Pasok ng ating punong guro kasama ang ating PSDS, mga panauhing tagapagsalita, Faculty President at ang ating GPPA President. Oo nga. Sabi kasi ni Grace. Sabi kayo ni Bartolao. Universidad, natapos niya ang kanyang master's degree sa Business Administration. Ang ating panauhing tagapagsalita ay isang consistent beans lister sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Naging second most malaking nagtapos sa ating paaralan at naging matagumpay sa kanyang buhay. Ang ating panauhing tagapagsalita sa araw ng parangal taong 2019, Mary Grace P. de los Santos Sanchez. Bago ang lahat, nais ko pong bumati ng isang matagumpay na umaga sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating mga sarili sapagkat nandito tayong lahat upang ngayon ang bunga ng ating pinaghirapan sa loob ng isang taon. Sa mga mag-aaral, sabay-sabay natin palakpakan ang ating mga magulang sapagkat wala silang sawang sumuporta at nagbigay ng ating mga pangangailangan sa araw-araw. Palakpakan din natin ang ating mga guro, ang ating punong guro, at ang lahat ng kawani ng paaralan natin na naging instrumento upang makamit natin ang mga kinakailangang kaalaman upang makatulong, upang tayo ay mahubog at maging handa sa susunod na baitang. At higit sa lahat, pasalamatan natin ang poong may kapal na dahilan kung bakit tayong lahat ay nagkaroon ng pagkakataon na mabuhay at ranasin ang lahat ng meron tayo ngayon. Sa lahat ng naging karanasan ko sa buhay, masasabi ko na dapat magkaroon iba-iba sapagkat ang kalidad ng edukasyon ay para sa ating lahat. Hatiin natin sa ilang seksyon ang paksa na ito upang mas maintindihan natin at pahalagahan ang pagkakaiba-iba natin bilang mga individual. Una, ang pagkakaiba-iba sa sexualidad. Babae, lalaki, bakla o tomboy, lahat tayo ay nilikha ng Panginoon na pantay-pantay. Mailang nagsasabi na mas magaling ang mga lalaki sa math, ang mga babae sa hekasi o sa pagkakabisado. Ngunit gusto kong ibahagi sa inyong lahat na ito ay walang siyentipikong basihan sapagkat ako ay naniniwala na lahat tayo ay magiging magaling sa isang subject sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang atensyon at pagsusumikap na pagbutihin ng ating performance sa classroom. Ikalawa, ang pagkakaiba-iba ng ating mga pamilya. Pinagmamalaki ko na ako ay lumaki sa mga magulang na minsan na rin naligaw ng landas, katulad ng sa droga, sa alak, at sugal, at marami sa inyo siguro ngayon ay merong kaparehong karanasan. Sa una, maaaring maging hadlang ito sa ating tagumpay kung magfo-focus tayo sa mga negatibong epekto nito. Ngunit kung babaliktarin natin, maaari natin itong gawing inspirasyon upang umangat sa buhay at naisin na dalhin ang ating mga magulang sa tamang landas. Kaya ikaw, kung nasa ganito kang sitwasyon ngayon, nawa ay huwag mo silang tularan, bagkus patuloy kang mangarap upang isang araw marangyang buhay na ang mabigay mo sa iyong pamilya. Ikatlo, ang pagkakaiba-iba ng estado natin sa buhay. Inuulit ko, ako ay lumaki sa hirap. 5 pisong baon ang pinagkakasya upang mapunan ng tiyan. Lucky me, instant noodles na baon tuwing merong overnight camping sa Girl Scout o sa Red Triangle.
kumpara sa mga kamag-aral ko na merong fried chicken or tender juicy hotdog. Ang araw-araw na paglalakad patungong eskwelahan o pag-angkas sa sidecar ng lolo ko kumpara sa mga kamag-aral ko na sumasakay sa magagarang school service. Pagpunta sa library upang manghiram ng libro sapagkat hindi ako kayang ibili ng mga magulang ko. Ang pangungutang sa mga guro upang makasama lamang sa mga field trips, at ang pag-aaral sa mga pampublikong paaralan simula elementarya, high school, kolehiyo at hanggang sa master's degree ko. Lahat ng ito ay hindi naging hadlang, bagkus isang inspirasyon na naman upang mangarap ng mas masaganang buhay at siguraduhin na hindi ito mararanasan ng aking magiging anak. Kaya ikaw, kung nasa ganito kang sitwasyon ngayon, naway huwag kang sumuko at patuloy na mag-aral ng mabuti upang isang araw matamasa mo ang tagumpay. At huli, ang pagkakaiba-iba ng ating relihiyon, Katoliko, Muslim, Iglesia, o ano pa mang tawag sa religion mo, tandaan natin na meron lamang iisang Diyos na laging handang gumabay sa atin at tumulong sa pag-abot ng ating mga pangarap sa pamamagitan ng pagdarasal. Sa kabila ng 170 lengguwahe, 175 na pangkat etniko, iba't ibang relihiyon, 7,641 isla na sumasailalim sa ating bansa, ang ating pagkakaiba-iba ay isang magandang larawan na sa pagkakaisa ay makakamit natin ang ating layunin. Kagaya ng isang bahagharing iba-iba man ang kulay, kapag inikot mo ay nagiging puti at nagkakaisa ang kulay. Sa pagtatapos ng aking talumpati, nais ko muling batiin ang lahat ng isang matagumpay na umaga. Palakpakan mo